If you copy the business, it's what we call business as usual. But if you create something new and very innovative, and that's what we call entrepreneurship. Nung habang nag-aaral pa lang ako, pumasok na ako sa entrepreneurship. I made my first million when I was third year college. Pero nabenta mo ang t-shirt yun, ilan? Sa isang malaking project, 24,000. Grabe, ano yun? Magkano yun? Lumalabas ng... Mga nasa 2.4. So, my challenge is, wala akong sariling store, physical store. So, when people ask, nasaan ang store mo? May sinasabi akong lugar pero hindi existing. Ghost Project! Let's talk about yung biggest ikaw. Siyempre, I'm sure nagkamali ka. And how much did it cost you yung isang major mistake mo? Siguro 15M. 50. How do you balance naman in terms of quality, price, and profit? Paano mo binabalanse yan sa negosyo? Una, Marami naman mga tao, may ability katulad mo, pero maraming taong takot, kaya hindi sila makapag-umpisa. Ikaw, paano mo na-overcome yung fear? siguro, This is Money Masters, where true stories spark real change. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin ang buhay ng isang napaka-inspiring. He's an entrepreneur, at the same time professor, and an innovator who turned his passion to an award-winning brand. So wag na natin patagalin. Let's welcome Professor Jeff Bugayon. Hi, Ay, Jeff. sir. Ano, should I call you Professor? Jeff na lang or Prof. Jeff. Yan ang Prof. tawag Jeff. niya. Grabe, alam mo talagang I'm really so amazed at how you balance as an entrepreneur at the same time teaching. Pero bago natin pag-usapan yan, give us a background. Ano ba yung parang background mo when you were growing up? Oh, well, my family is not, wala kaming background ng entrepreneurship. So, basically, poverty is the one who pushes me to the entrepreneurship. Talaga? Ilan kayo magkakapatid? 8. 8. Pangilan ka? Pangatlo sa panganay. Pero pag pinag-usapan natin yung kahirapan, syempre iba-iba yung antas ng kahirapan. Mayroon sobrang hirap, mahirap, konting hirap. Nasa ang level kayo? Meron silang tinatawag na mga lugar na depressed area, Oo. mga nakatira doon. Siguro mas mahirap pa doon. Kasi wala kaming permanent na, katulad ng depressed area, parang sa'yo na yung rights na yun. Kami wala kaming permanent home. So, ano yung hindi mo makalimutan na pangyayari during that time nung may pinagdadaanan kayo? Most of the time, yung pagpapaalis sa bahay. Dahil di kami nakabayad ng renta. Talagang siguro 20 o 30 times yata kami palipat-lipat Yung napapahiya ka. Kasi nga, minsan kaibigan mo yung kapitbahay nyo, sabay may darating na barangay to push you out from your house. Tapos kakandaduhan ka kahit nasa loob ka pa. Para makalabas ka, aakyat ka. Para makalabas doon. So, mga something like that. Anong unang trabaho? Nung habang nag-aaral pa lang ako, pumasok na ako sa entrepreneurship. Yun yung t-shirt printing. Hindi pa ako nakaka-graduate. I made my first million when I was third year college. Kasi I started as a president of the class and eventually naging vice president ako ng buong school, ng student council. Kami yung gumagawa ng t-shirt ng school, ng buong university. So, wala akong puhunan at that time. May puhunan is I talk to the supplier. Sabi ko, help me to, kasi nasa akin yung project, meron naman akong project. Ang kailangan ko lang, magawa to. So, tilulungan ako ng suppliers ko na siya ang printing, siya na rin yung t-shirt. Wala akong babayaran. Kasi di rin nakakapag-down yung school at that time. So, paglabas ng siguro about kung if I have 10,000 t-shirts na gagawin, maglabas ng 2,000 nyo, may magda-down na yan. So, yun na yung pinag-roll ko doon. So, during that time, magkano kinikita mo kada t-shirt? Sa isang pirasong t-shirt, Oh, siguro around 80 pesos to 100. 80 to 100. Pero nabenta mo ang t-shirt yun, ilan? Sa isang malaking project, 24,000. Grabe, ano yun? Panrun. Kaya nga, magkano yun? Lumalabas ng... Mga nasa 2.4. Grabe. Alam mo, ito talaga mga kapatid. Ikaw, kung nakikinig at nanonood ka, that only proves actually, it's never about the lack of resources. It's the lack of resourcefulness. Imagine mo, ginawa lang niya. Nag-middleman lang siya eh. Di ba? Middleman lang. Ahente lang. Ahente lang. Tama. Grabe, ang puhunan mo doon, laway. Yes. Una, ginamit mo yung skill mo. Pangalawa, ginamit mo yung laway mo. Siguro next gagamitin na nito, good looks. So, nung ikaw ay kumikita na, nag-ipon ka ba? Nag-ipon ako. Pero ang ginawa ko rin, the same time, niro-roll ko. Una kasi,
tama po kayo. Ahente ako. So, my challenge is, wala akong sariling store, physical store. So, when people ask, nasaan ang store mo? Sa totoo lang. Para wala ba nyo lang, dito kay Searching Kitan. May sinasabi akong lugar pero hindi existing. Ghost project. Oh, ano siya? Ghost business. Ghost company. Ghost company. Wala akong company na may pakitang physical store. Pero, I delivered more than what they expect. So, dun ko pinangalagaan yun. Grabe, ang galing mo. Na kahit anong mangyari, wala akong store. Kasi nga, ina-outsource ko. Pero, yung deliver, wala. Tatawag sila sa akin, coach, 3 o'clock, midnight. Oh. Para magpahabol ng t-shirt na 200 pieces to be delivered 9 in the morning. 6 hours yun. 6 hours. Wow. Pinabubuksan ko ang Divisoria. Wow. Bubuksan niya yun. Tatawag ako doon. Galing pang Bulacan yun. Bubuksan yung Wanluna. Darating doon, mga alas 4, alas 5. Irarush namin yung print yun. Tapos drying yun. Grabe, ang galing. Yun yung magic, coach. Yung service yung hindi ko pinabayaan. Ikaw yung isang original na nag-outsourcing. Yeah. Anong taon yun? 2011? So guys, ito pa isang Grabe to. Alam mo, hindi ko lang alam. Talagang matalino ka lang talaga. Yan yung isa sa original na concept na outsourcing. Di ba? Kasi ang ibig sabihin ng outsourcing, mga kapatid, hindi ka mamumuhunan sa, like for example, sa makina, hindi ka mamumuhunan sa tao, hindi ka mamumuhunan sa mga resources, or let's say raw materials. Ang gagawin mo lang, kung kailangan mo lang, di kukontakin mo. Kung hindi, wala kang overhead. Ang galing talaga. So, ano yung one money lesson na talagang natutunan mo at a very young age? Siyempre, parang di ba? Di ka naman tinuruan ng magulang mo magnegosyo Di ba? Na-figure out mo. Ano yung one money lesson na na-discover mo? At that time is, dahil nga hindi ka naman nabibigyan ng opportunity at that time, one thing on my mind, that opportunity never comes twice. Baka itong pagkakataon na to, hindi na bumalik sa akin to, yung ako yung magiging supplier. Baka bukas makalawa, hindi na ako yung supplier. Tama. So, I'm taking advantage of the situation na ako yung supplier. So, I'll give the best shot. Talagang alaga, everything is quality. Yun. So, dapat samantalahin mo yung pagkakataon na nandyan yung opportunity. Would you say na, parang yung may kasabihan, you strike while the iron is hot? Yeah, that's correct. Isa rin yun. Tama po. Habang, you make hay while the sun is shining, gumawa ka ng dayami kung mainit ang araw. Yes. Kasi kung hihintay mong di ba, naghintay ka, bigla na lang umulan, wala na yun. Correct. Ito, next question ko. Since ikaw, you did not come from a family na negosyante, do you believe that yung mga entrepreneurs are born or made? I think it was born. Okay. Parang meron tayong, they are COO, the child of owners. They have all the resources. Pero bakit hindi sila nagiging successful? Diba? Yun nga yung lumalabas sa pag-aaral. The second generation, 54% ang success rate. On the third generation, about 4% yung success ng business. So kahit na anong i-feed mo sa kanila, kung hindi sila parang leadership yan parang leadership. Pero if that's not for them, it's not really for them. Yeah. So I believe may malaking factor yung pagiging nandun na sa kanila yung drive. Yeah. Kaya nagiging born. Yeah. So next naman, ito naman, lahat tayo nagkakamali. Diba? Ilang taong ka na nagnenegosyo? Ngayon, since I started 2011 seriously, 11. Siguro more or less, mga 14 to 15 years na. But I'm sure, in that 15 years of your journey, may mali. Oh, naman. Oo. Ano isang mali na ginawa mo na pwede namin matutunan? Marami ako pagkakamali. Sige, isa-isa Kasi natin. ang mistakes natin, depende sa sitwasyon mo na Okay. Pag marami ka lang pera, may pagkakamali ka pa. Kapag wala ka pang pera, may pagkakamali ka pa. May pagkakamali ka rin. Siguro, ang isa sa pinaka naaalala kong malaking mistakes ko, which is sometimes it's not mistakes. Minsan, yun na nga yung, yun na nga yung jackpot mo. Pero sometimes, yun yung mistake mo. Una, yung hindi mo inaral yung industry na pinasok mo. So, that's one. Another two, yung you start big agad kapag pumasok ka ng entrepreneurship. Masyadong gusto mo, for example, you build a restaurant, you create 3 kaagad na branches na so super Instagrammable. You have to test the depth of the water muna So, yun yung minsan nagiging mistakes ng mga entrepreneur. Lalo na kapag hindi nila na-experience. Ay, yung masakit doon sa mga entrepreneur, tinuro mo lang sa kanila, hindi pa rin nila gagawin until such time na ma-experience din nila yung sinabi mo. Yeah. So yung unang sinasabi mo talaga yung huwag kang papasok sa isang negosyo o isang industry na hindi mo alam. yes.
Number two, start small but think big. Yeah. Diba? Kailangan mag-umpisa ka sa maliit. Alam mo, ano yun very typical Filipino-Chinese din yung yung start small. Kaya kung napapansin mo, Jeff, at saka mga kapatid, ang mga singkit, pag kami nagnegosyo, ground floor tindahan, second floor bahay. O para pag walang benta, hindi pwede sara bahay. Tama. Diba? It's dual eh. Tama. Yung mga iba talaga, mga Pinoy talaga, iba. Marami akong kakilala mo OFWs, nagkapera lang konti, franchise na, pasok na sa mall. 3 months advance, 3 months deposit. Yeah. Hindi kumikita. So, abonado na sila. Tama. Let's talk about yung biggest ikaw. Siyempre, I'm sure nagkamali ka. And how much did it cost you, yung isang major mistake mo? Siguro 15M. 50? Oh no. Ganun talaga yung coach. Ano ka? No, ganun talaga. Minsan, kahit na marunong na tayo, matigas pa rin ang ulo natin. Kasi sometimes we follow our intuition. And intuition kasi, walang science. So, Buti naman sa tanang buhay ko, hindi ko pa nalulugi yung ganun kalaki. So how? Ito naman, marami naman mga tao. May ability, katulad mo. Pero maraming taong takot. Kaya hindi sila makapag-umpisa. Ikaw, paano mo na-overcome yung fear? siguro, meron ako tinatawag na calculated risk. So how do you measure it? Una, meron kang threshold ng pera na pwede mong ilaro. Okay. For example, if you have 100M, siguro naman, yung 50 pwede mong i-dispose. Then 50 talagang mo na yan threshold na. So, una yon. Pangalawa, syempre yung una, yung capacity. Yung pangalawa, yung nagpo-project ka na ng sales. Syempre, you have to create a project plan, business plan. So, kailangan calculated yung risk. So, kailangan kapain mo rin kung kikita ba to or hindi. Benta ka muna 1 piraso, 2 piraso. Yan, proof of concept, no? May proof of concept sana. Yeah. Ako, I practice yung tama tayo. Ako, pareho tayo. Parang sa akin, yung risk tolerance ko naman is rule of 10. Whatever money I have, I only invest 10%. Nyari, 100K, 10,000 lang. Hanap ako opportunity, lalaro ko, parang, sige, try ako 10,000. Tama. Kung di nag-work, may 90 pa ako. Kung di nag-work, may 80 pa ako. Yeah. Until sa time na tumama na ako, pag tumama ako, pwede ko na i-recover kasi meron pa akong balance na pwedeng ipunan. For you right now, from nothing to something, from being poor to living a better and comfortable life. Diba siguro, I'm sure, yung dating hindi mo nakakain mo na. Dating hindi mo napupuntahan mo na. So, how do you define success right now compared when you were starting? Well, alam niyo po, Coach, bawat taon yata, naiiba yung definition ko ng success. As you grow older, parang nag-iiba yung definition mo ng success. But as of this moment, parang ako, sa edad ko to, I'm 40. Parang 40 ka lang? 40 na. 40 ka lang. 40. So, Grabe. siguro at my age na to, siguro dahil nabugbog ako ng siguro health is one, peace of mind. Meron talaga tumatakbo. You have to create a system para do sa business mo. Para makuha mo yung hindi naman tayo habang buhay maghahanap buhay, magtatrabaho. Pero ang galing, no? Ako, hanga talaga ako sa iyo, Jeff, na para sa iyo ang tagumpay ngayon is kalusugan at saka yung kapanatagan ng isipan at ng puso. Sa totoo lang, aanhin mo yung yaman mo kung may sakit ka. Hindi mo ma-enjoy. Aanhin mo yung yaman mo kung wala ka namang kapayapaan sa puso. Di ba, bilyonaryo ka nga. Pero tuwing lalabas ka ng ibang bansa, may nagpipicture sa'yo. Tama. Di ba? Tama. Ang hirap nun. Tama. Hindi ka na makakalimutan nun. So, imagine mo, 40 years old ka. Nung 20 plus, di ba, medyo walang-wala ka pa nun. What age nung walang-wala ka pa nun? Very early young age, 15, wala talaga kami. Hindi, nung 20, may kita ka na ba? 20, kasi late ako nag-college. Wala pa rin yun. Okay, ang first million ko when I was, I think, 25, 26. Amazing, sobrang bilis Pero right now, alam mo, talagang yung sinabi mo talaga na ang sekreto talaga, baka na-miss out niya lang, hindi lang sa pagtatayo ng negosyo yung pagtatayo ng sistema ng pagnenegosyo. Kasi a lot of people want to eat the cake, but only a few people want to learn the process of baking a cake.
If you finish the cake, you need more money to buy cakes. But if you know how to bake a cake, hindi ka maubusan ng cake. Yes. And then, kwento mo nga sa akin naman to, paano ka naman napasok sa car business? And itong car business na ito, pinahanga mo talaga kami. This is the first ISO certified coating company in the Philippines. Kwento mo, paano ka napasok naman sa ganitong negosyo at kailan? Way back 2016, pumunta ako ng Japan. Kasi may nakita na ako dito na gumagawa, pero maliit. It's not sikat and talagang small. So sabi ko, okay itong opportunity na to. Punta ako sa Japan. So pagpunta ako sa Japan, hindi ko alam na merong ano pala doon. Hindi ko alam na may visa that time. Kasi I'm young that time. So, kailangan pala kumuha ng visa. So, I get my visa. Then, pagpunta ko doon, akala ko naman, madali kong, siguro marunong naman mag-English ang mga tao doon. No. Pagdating ko doon, wala pala marunong mag-English. So, what I did, I have no choice. So, kumausap ako ng isang Pilipino. May nakita akong Pilipino. Kabayan! Hey, sir! Sabi ko, alam niyo ba yung lugar na to? Sabi niya, sir, malayo pa yan. Mga around 4 hours. Pwede ka mag-tren, pwede ka mag-bus. Doon pa lang sa pagsakay ko ng train, hindi na ako marunong. Kasi Japanese. Sabi ko, pwede mo ba akong samahan doon sa pupuntahan ko? Sabi niya, sir, may trabaho ako. Sabi, babayaran kita ng 50,000 pesos. Sabi ko, siguro 3 to 4 days lang, samahan mo lang ako. Tapos laki doon. lang. At that time, wala na akong choice Kaysa umuwi ako lang Pilipinas na wala So, dinala niya ako doon. Sinagot ko na may hotel niya. Dinala namin doon sa Summer in Saitama. Pagpunta namin doon, hindi ako tinanggap ng mga Hapon. Kasi nga, wala akong appointment. Pinakita ko sa kanila na may email ako. I'm asking for appointment na gusto kong bumili ng ceramic coating nila. So, sabi nila, wala ako kaming ganito. Hindi kami nag-a-accept. Then, nakiusap na. Alos lumuhod na ako doon para matanggap nila ako. So, eventually, pumayag din. After, on the spot, on the day. Wow! Pumayag din nakikiusap yung Pilipino. Sabi, pagbigyan na natin to. So, sabi ko, what I need is training and coating. So, ginawa nila, pumayag na sila. Ang mahirap dito, parang tumagal ako doon ng 2 to 3 weeks Kasi yung training, hindi naman pwedeng straight. Kasi mayroong appointment, may trabaho sila ng iba parang ganun Meron silang ginagawa. So, ang nangyari, parang Monday, Tuesday, tapos Friday yung sunod. So, hindi naman ako pwede umuwi ng Pilipinas na parang balik ng Friday. So, nagstay ako doon ng mga 2 weeks, 2 or more weeks. Tapos, pinotel ko na rin. Tapos, naturuan nila ako. Tapos, yung chemical, dinala ko lang sa bagahe ko yun. Dinala ko lang yun sa bagahe ko. Pinadala ko sa Pilipinas and the rest is history. I created shimmer and shield car coating. Yun na yun. Nagsimula na yung ceramic coating. Well, I pioneered here. Kasi, ako yung una yung nagpalaki. Ako yung nagpasikat. Ngayon kasi, it's a $1 million industry na. When I was started way back 2016-17, kami-kami lang. Siguro 4 to 5 players. At yung mga ibang players is not so serious pa. So sabi ko, nung kumita ako ng okay, sabi ko, wow, kailangan ko na itong samantalayin. Yun nga pa yung sinasabi niyo, while the iron is hot. If you need to work 24/7, gagawin mo kasi abang mainit samantalayin mo. What attracted you to the business? Anong ginagawa ng service na ito? Si Shimmer and Shield Car Coating provided paint protection film, ceramic coating, yan ang mga nagbibigay ng protection sa sasakyan para, alam niyo po, para ma-preserve niyo yung sasakyan niyo. Kasi normally, after 5 years, gusto na nila i-dispose kasi nga sira na yung exterior. Yung medyo nawawala na yung kintab, tapos na medyo nagfe-fade na yung color. That's correct. Pero pag merong coating na ganito, nape-preserve. Even after 5 years yung pa rin. Yes, more than 5 years, kaya. Wow. Kasi that time, Kasa hindi nagpo-provide Gumaya pa nga sa akin yung Kasa. Hindi, ang naalala ko lang, ito rin naalala ko, yung Z-Bart. Si Z-Bart. Ang ibig sabihin Z-Bart nun is rust-proofing naman. Yeah. Yung sa ilalim parang hindi kalawangin. That's correct. That's the yun parang coating na nilalagay pero hindi sa sasakyan. Yes. Sa ilalim siya, undercoating. Ito naman, hindi naman I don't want to patronize, si Jeff. Kasi yung isang sasakyan ko, pina-coating ko sa kanya. That was, I think, 3 to 4 years ago. 3 to 4 years na. Pero alam nyo, ito lang tuwan-tuwa yung driver namin. Alam mo bakit? Minsan lang siya maghugas ng sasakyan. Kasi kunyari may alikabok babasain lang niya. Yes, correct. Pag binasahan niya, wala nang wax, wala nang tapos pupunasan, matatanggal na. Tapos it's been 3 to 4 years, yung color talaga, it's still, na-maintain. Preserve, yes. So, magkano ang pwedeng, ma-save ng isang tao pag nagpa-coat? As in, $500,000. Why $500,000? Pag binili mo ang sasakyan na around 1.5,
Kapag deteriorated ang exterior niyan, bumababa yan ng kalahating milyon. Kasi nakita mo, ganun eh, puro sira na. So ngayon, kung i-repaint mo yan, it's the same. Kasi hindi na siya original paint. So ang laking bagay kapag bumibili, alam ng mga nasa buy and sell yan, kapag unang tatanong, is it original paint? Yeah. Pag hindi original paint yan, mababa na yung value. So depende pa sa sakyan yun. Kung mga Land Cruiser yan, baka more than million pa yung Okay. malaki yung lost. Pero kung siguro ang range ng sasakyan is 2 million, around 500,000 ang binababa ng halaga. Dahil dun sa exterior niya. The question is right now naman is, how do you balance naman in terms of quality, price, and profit? Paano mo binabalanse yan sa negosyo mo? Una, you have to check the industry. Industry analysis. Siyempre, una, internally, hindi ka lugi. So, pwede mo sukatin kasi yung profit margin mo, depende doon sa competition. What if kung wala namang competition, you can get more than 25%, which is yun yung typical, regular, Okay. acceptable. So, kung may competition ka, you can have it lower dahil nga maraming player. Pangalawa, yung expenses. You have to check the expenses. Kailangan mababa yung overhead. No? Laging mababa yung expenses, mataas yung sales. So, laging para mabatak mo. Then, doon lalabas yung profit margin. Guys, ito lang. Sana, this is a masterclass on its own. So, kung gusto mo talaga magnegosyo, ang mas maganda niyan, you find a niche. Niche na talagang mas maganda na ikaw lang. So, makapag-presyo ka. Kasi, kung ang produkto mo, gaya-gaya lang, puto-maya, ang tawag sa ito parang copycat eh. So, kung ano yung, kunyari, buko. Diba? Anong meron sa buko juice? Like flavored buko, strawberry buko, grape buko. Yes. Diba? Yung mga ganun different, pwede ka mag-presyo. Pwede ka mag-premium. Yes. Then number 2, sa pagnenegosyo, hindi mahalaga yung benta. Ang mahalaga kung magkano ginagastos mo. Kahit malaki benta mo, kung malaki overhead mo, pwede ka pang malugi. Kahit konti lang benta mo, kung konti lang overhead mo, pwede kang kumita. Kaya pag-isipan nyo, yung mabuti. Okay, and then one last, itong part na ito, for your personal business, if you have to start all over, itong negosyo mo ngayon, itong Shimmer and Shield, ano yung pagkakaiba na pwede mong gawin? Well, siguro mas organized. Alam mo, coach, minsan may mistakes din tayo sa pag-hire ng tao. So, pag-hiring wrong people is another cost. So, yun, siguro mas mababago ko kasi mas alam ko na kung sino dapat i-hire. So, alam niyo po ang entrepreneurship talagang, it takes a lot of process eh. Hindi mo siya talaga matututunan in just one day or isang taon. Sabi nga ng professor ko na that's my mentor, si Ed Morato. If you copy the business, it's what we call business as usual. But if you create something new and very innovative, and that's what we call entrepreneurship. So, doon niya pinaghiwalay yung salitang entrepreneurship at yung basta nanenegosyo lang. So, organized, systematic, dahil yun ay napagdaanan ko all throughout the years. So, ang ibig mo sabihin ng dahil sa tao na walang ka rin ng pera? Malaki. One of the loss is people. Ibig sabihin ba niyan dahil nagtiwala ka kaya nawalan ka ng pera? O nagtiwala ka na mismanage? They're both. Oh, wow. Guys, ito lang again, learning lesson din to. Number 1, if you want to start a business, first, ayusin mo muna yung sistema. Pag walang sistema, gulo yan. Diba? Lalo na kung nag-expand ka, magulo sistema, ang laki ng sakit ng ulo mo. Pangalawa, may sistema ka na, pero kailangan mag-hire ka ng tamang tao. Bakit? Kahit ang ganda ng sistema, pero kung tao mo palpak naman, tao mo hindi tapat. Diba? Ano mangyayari? Masisira ang negosyo mo. So, first is system, second is people. By the way, maganda rin na pick up ko yung kanina yung huling sinabi mo kay Mr. Ed Morato. Pag ikaw nangopya ka lang ng negosyo, tawag sa'yo negosyo. Pero pag ikaw, binago mo, in-innovate mo, ang tawag doon? Entrepreneurship. Wow. Simple but very profound. So, negosyante ka, pero nagtuturo ka ngayon. You're a professional. Yes. What got you into this? First, una nagtuturo ako, kinuha nila akong educator magturo sa Bilibid School. Meron kasing school sa Bilibid. Nagturo ako ng entrepreneurship doon. Doon sa mga palabas na ng Bilibid. So, nakita nila na, wow, okay ito ah. Then, kinuha nila ako sa college. Saan ka nagtuturo? University of Perpetual. Okay. So, kinuha nila ako na magturo ng entrepreneurship sa college students. Mga 3rd year and 4th year. Ano yung nagmo-motivate sa'yo? Double po kasi ang coach eh. Yung salary ko doon, I was donated to different adopted community. Una, may dinodonatan ako na
art residency. Pangalawa sa Bilibid. Pangatlo sa Lions. Dinidonate ko. Ang dami kong, lahat ng salary ko, wala pa akong kinukuha doon, donate lang yun. Then, pangalawa is yung mga students. Parang ang dami ko na estudyanteng mga nakapag-startup na. They create a coffee shop. Yung iba, kumikita na ng 6 digits. At the very young age. Na 3rd year pa lang, 4th year pa lang. And I'm very happy na, minsan nga tatawa ka ako eh. Siguro mapapanood niya to. Sabi ng isang estudyante ko, nagtayo siya ng isang rental gown during my class. So, napadami niya siguro mga 3 branches, 2 to 3 branches na. Tapos, syempre, una, nagtatanong siya sa akin, libre lang naman kasi I'm her professor. Yeah, Prof, pwede ba kitang i-hire as my consultant? Sabi ko, hindi na kailangan, libre na lang yan. Sabi ko, saka mo na lang gastusin yung pera mo na yan sa mas importanteng bagay. So, nakita ko yung motivation ng mga bata to na, wow, they're willing to pay. As early as, alam niyo po, 3rd year college, para mapalago yung negosyo nila. So, naniniwala sila sa akin na, tapos pag nasa klase naman po ako, this is very unconventional. Nagdadala ko ng mga entrepreneurs sa classroom, pinaglalaro ko sila ng golf, dinadala ko sila sa museum. So, ibang klaseng educational experience. Yan yung parang yung learning by doing, no? Yeah, learning by doing. Experiential. Yeah. 3 po yan. I'm teaching the learning before doing, learning while doing, and learning after doing. Yeah. So, yung 3. Galing. Napakapalad ng mga estudyante mo. So, what advice naman can you give yung mga Filipinos na gusto talagang magnegosyo from zero, walang kaalam-alam? Alam niyo po kasi ang daming, sa totoo lang, naririnig na natin to sa lahat ng mga na-interview niyo eh. And they are all correct. And naririnig ko rin sa inyo, yung paggamit ng online, libre lang eh. Unlike before, alam niyo po, napakahirap ng buhay natin dati, di ba? Parang internet lang, wala tayong internet. Oo. Wala tayong, yung lalamove lang, ang laking bagay. Dati, isipin niyo po, kino-commute ko yun, yung dalawang damit. So, isang ganyan po is 100 Bubuhatin pieces. mo. Bubuhatin ko po yun, 2. So, 200 pieces. Eh, ngayon, lalamove lang. So, everything is madali na. Convenient na ngayon. Convenient na. So, tayo na lang yung gagalaw eh. So, lagi kasing natatakot kasi sila. Baka yung negosyo na yun, una, meron na nakaisip, marami nang gumagawa niyan. Doon sila nadi-discourage na if kung yun ang isip ng lahat ng tao, then there will be no innovation. Well, in reality, there's nothing new under the sun. There's nothing new. Oh, di ba? Kunyari, yung Shimmer and Shield, di ba? Meron na rin talagang nauna sa iyo. Eh. Opo. Pero ang ginawa mo, in-innovate mo. Yes. Di ba? Yes. Kayo yung pinakaunang ISO certified eh. Yes. Kaya mas labang ka kumpara sa iba. Bago tayo mag-ending, gawa tayo ng fast talk, Boy Abunda style lang tayo. Pero pala gano'n. Oo. Ito, magre-reveal tayo kaya mga students ni Professor Jeff, ha? Mari-reveal na. Kuripot o galante? Galante. Oh. Sedan o SUV? SUV. Bakit? Baha. Wax or coating? Wax or coating. Oh, sige. Siyempre naman. Business partner or solo flight? Solo. Talaga. Ayaw mo ng partner na. Siguro investor. Sakit sa ulo kasi. Oh. Save or invest? Invest. Classroom, showroom? Classroom. First million or first branch? First branch. Napaisip. Kasi pag may first branch ka, may second branch ka, may third branch ka, magkakaroon ka ng million. Yeah. Discipline o swerte? Swerte. Talaga? Naniniwala ka sa swerte? Naniniwala po ako sa swerte. Talaga? Yung swerte kasi, yun eh, parang it was destined for you. Maraming disiplinado na hindi naman nakakarating dun sa... Yung mga entrepreneur nyo, walang disiplina yun. Totoo lang. They will hire MBA's graduate to do for themselves. So, I believe in, katulad niya ng sinabi ng may-ari ng Mavericks, Dallas Mavericks, these successful people, they cannot repeat their success because of luck. So, it's a very unfamiliar and very famous yung naniniwala doon na talagang merong mga entrepreneur kaya tayo nagiging successful dahil sinuwerte ka. Yeah. Okay, so right now naman, challenge naman natin si Jeff na mag-ipon. Alam ko na hindi mo na kailangan mag-ipon, pero ito para sa mga empleyado mo. Ito yung tinatawag nating ipon box. Alam mo nito? Yeah. Start tayo sa 20 pesos, di ba? Tapos tatantusan mo lang, shedan mo lang yan. Nalagay mo yung barya dito, pero ang papel dito. Wow. Pag nabuo mo yan, 50, 100, may 60,000 ka. Wow. Diba?
Para sa mga staff mo yan. Galing. Tapos saving for para sa ka nag-iipon, start date and end date. Yan, para sa yan. At the same time, Yung anak ko gumagamit. yan, yung anak mo. Humingi sa akin, tapos ilalagay niya rito. Ito, maganda to. Ah, Pick a card. Oo, ito araw-araw, magpipick lang sila ng card para malaman nila magkano iipunin nila wow. On that day. on that day. O, sige, Save for basa. the day. O, basa. Dalawa to. Yan. Flip a coin and challenge. Flip a coin. Kapag head ang lumabas, maghulog ng 100 sa iyong ipon box. Pero kapag tail, 200 ang ihulog mo. Wow. Galing. Yung pangalawa. 500 pesos challenge. Maghulog lang ng 500 sa iyong ipon box para magawa mo ang ipon challenge. Oh, wow. Yan. Di ba? Galing. So, yan. Sa'yo na rin to. Parang Thank you, bigyan mo sa Coach. anak mo. Hilig nila hilig nila may napaload kasi akong vlogger din or entrepreneur din. Oo. Ginaya ko lang sa isang entrepreneur na may gustong bilhin yung bata. So, doon mo kunin yung pambili nila sa ipon nila. Tama. So, ngayon, pag gusto nilang bilhin, parang sabihin nila, ang mahal pala, wag na lang. Hindi, ang ginagawa ko sa mga anak ko, mga kaiponaryo, 50-50. 50 sa kanila, 50 sa akin. So, may challenge na mag-ipon sila. Para may 50 sila makukuha sa'yo. Yeah. Tama, ang galing. Di ba? Para, para ma-motivate din sila. So, right now, Jeff, what if there's someone out there right now na nakikinig at nanonood dito sa episode natin na ito, na katulad mo, na walang-wala dati, di ba? 8 kayong magkakapatid, wala kayong makain, 20 beses kayong pinalaya sa bahay. Traumatic yan. At nawawala na ng pag-asa. Ano masabi mo sa kanila? You have to try harder. The world was not created para maging madali for everyone. Itong mundo na to, kinreate talaga to para maging matatag tayo and mag-pursue tayo ng success. You have to think also na hindi lang ikaw ang naghahangad ng success. Millions of Filipino people and millions of people are nagpo-pursue ng success. Kaya hindi ito magiging madali. Pero kapag hindi ka sumuko at tinaasan mo yung adversity quotients mo, doon magkakaalaman kung sino yung mananalo. So I think yung malaking bagay dito yung adversity quotients mo na it's not your talino, it's not your sipag, pero yung tatag mo, pag feel ka, tatayo ka, feel ka, tatayo ka, feel ka, tatayo ka. Lagi lang ganun. Wow. Maraming salamat. Thank you po, Coach. Maraming salamat, Jeff. There you have it, guys. Ito lang, I think it's not an accident na pinapanood mo tong episode na ito at kung may pinagdadaanan ka at nawawalan ka na ng pag-asa. Alam mo, pwede ko sabihin sa'yo, kapatid, ang problema sa buhay, pagsubok ay hindi tinatambayan. Dapat dinadaanan mo lang yan. Alam ko maraming challenges sa buhay, pero walang nagwawagi na umaayaw, walang umaayaw na nagwawagi. So kapatid, habang may buhay, may pagsubok. Hindi, may pag-asa. Alam po naman natin na may isang Diyos na buhay na hindi ka iiwan at pababayaan. Kung kayo na-touch sa episode na ito, and by the way, since we're talking about business, kung gusto niyo talaga magnegosyo, I'm issuing you a 14-day negosyo challenge. 14-day. Gusto mo bang matuto at makapag-start ng negosyo mo from start to finish in 14 days? Pag ang sabi mo ay yes, type nego sa comment section and I will send you a link para makasama po kayo sa 14-day nego challenge na ito para magabayan ko kayo, makapag-umpisa tayo ng negosyo at pwede kang kumita in 14 days. Kung G ka na, type nego. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe on this channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Kasi noong 2019, may kumalat na scam sa Visayas, Mindanao. Yung nakita mo, yung mga buhay ng mga tao, nasira talaga. Hindi lang nasira buhay nila, pati kabuhayan ng bayan nila ng kinamang. Alam mo ba, up to this day, nararamdaman nila yung economic impact na nangyari sa kanila. Naalala ko to, tinuro mo sa akin to many years ago, na every time you have a decision, mag-pray mo muna. Ingat-ingat lang po tayo kung paano tayo malilin lang ang ating pinaghirapang pera. Number 1 is ignorance dahil wala kang alam. Pangalawa is greed. If you look at history, lahat ng pagbagsak ng mga ekonomiya, societies, it can be traced down to greed. And honestly, at the end of the day, anong end result? Poverty. Paano naman para sa mga taong lubog na lubog talaga? 'Di ba? How can they trust God with their finances at these difficult times? Paano? Okay. Ano yung red flag ng isang tao na nami-mismanage na niya yung pera? If you're
Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.